habang pakiusap na lang po habang nagme-merienda po habang lecture ni Sir Christian ay be discreet na lang po sa pagsubo daw ng ensaymada. At merong tunnel vision si Sir Christian. Ayan. Pero pwede naman po mag-merienda. Ayan. Ayan po, isa na namang iniidolo ang ating susunod na tagapagsalita at ikinagagalak ko pong ipakilala siya. Ito po ang kanyang bio note. The Philippine Daily Inquirer calls our next panelist as the emerging cultural star of his home region. His bookshop, Savage Mind, and the art space, Camarin, has been hailed as the creative heart, the bastion of free thinking, and the soul of the community. He is the recipient of Southeast Asian Writers Awards noong 2017 and the 10 Outstanding Young Men of the Philippines for Arts and Culture 2022. Our writer and panelist is a poet, fictionist, essayist, translator, an independent filmmaker, and a community bookshop owner. He has written 6 poetry collections in Filipino, Bicol, and Rinconada. His most recent collections, Canticos, Apat na Boses, or Canticles, 4 Voices, UST Publishing House 2013, and Labi, Remains, Ateneo de Manila University Press 2013, both received the National Book Awards for Poetry in Filipino and Bicol in 2014. In 2011, he published his Bicol translation of selected poetry of Rainier Maria Rilke, Minatubod Ako sa Diklong, I Have Faith in the Night. Succeeding translation projects include Franz Kafka's The Metamorphosis, An Pakagimata ni Gregor Samsa in Bicol, and An Mapara sa Kinaban, Ang Maglaho sa Mundo, selected poetry of Jorge Luis Borges in Bicol and Filipino under the translation grant from Programa Sur of Ministerio de Relaciones Exteriores. And nagiging hiningan. Ano? Pag hiningan mo, anong ibig sabihin? Hiningian mo ba? Hiningan? Ano ba? Sige nga, tama ba yung pananagalog ko? Hiningan. Pag hiningan mo, ano ang ibig sabihin? When you breathe in, hiningihan mo ba? O hiningian mo? Ha? Nangutang daw, sabi ni Mario. Nangutang? Hiningan? Ano? Ay, wala daw, walang stress. So, but anyway, tingnan natin yung ganoong posibilidad, ano? Yung paghingi at paghinga din, okay? And hangarin, okay? A way of vision, a way of what can the practice bring to us, ano? Nasabi kanina yung mga prinsipyo sa pagsasalit, pero gusto kong tungungin yung mga proyektong maaari nating gawin kaugnay sa gawain ito ng pagsasalit towards the end of my presentation. So mahaba-haba ito, ha? Next slide. Si Rilke, para lang meron tayong image ng taong pag-uusapan natin, isa sa mga taong pag-uusapan natin. At gusto kong pakinggan natin ang isang tula ni Rilke na nasa wikang Aleman at mamaya ipapakita ko ang isang quote mula rito na siyang unang encounter ko sa kanya. It started with a quote, ano? At naalala ko kung saan quote, sa Tomas. Sa isang issue ng Tomas, nabasa ko itong quote na ito and it touched me. Okay? Let's listen to the poem. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Slide. Ang isa sa mga, ang dalawang bahagi ng tula ay, ayun, I circle around God, around the primordial tower. I've been circling for thousands of years, and I still don't know, am I a falcon, a storm, or a great song? Hindi ko alam kung bakit naantig ako ng siping ito mula kay Rilke. At mula rito, ay tutunguhin ko ang tingin kong naging landas ko ng pagmamakata. Sa pagmamakata ko, natagpuan ang dahilan ng aking mga ginagawang pagsasaling. Dahil siguro tulad ng ilan sa inyo, kinagiliwan ko rin ang Letters to the Young Poet ni Rilke, na nagpayong huwag tumula tungkol sa pag-ibig, kundi minahin ang mga sandalit alaala ng pagkamusmos. At ito rin ang disposisyong palagian kong kinakaharap sa tuwing nagsusulat ako. Hiwalay sa mga project proposals at mga solicitation letters. Ano? Pasintabi, ang mga susunod na sasabihin ko ay matagal ko nang naisulat, ngunit gusto kong sariwain ito sa inyo ngayong araw dahil gusto kong balikan yung batang version ko upang sa gayon magkaroon man lamang ako ng ilang katig na maaari kong may ambag sa palihang ito. Magiging mahaba ang slide presentations ko at tutunguhin nito hindi lamang ang pagsasalin bilang isang pakikipagtuo sa salita at ideya, mga batayang konsepto at mga suliranin, kundi gusto ko rin palawakin ang pagtalakay sa iba pang maaaring gawin upang maisulong natin ang malikhaing gawain ito. Hindi na bago ang karanasan ng pagtula sa atin. Ang Pilipinas ay hindi lamang bansa ng mga isang bayan, ng mga politiko at mga bayaso, kundi bayan din tayo ng mga makata. Natuto tayong magmakata simula nang mapansin natin ang mga pinakamarugtog nating emosyon, ng kagandahan ng sarili o kaya ng iba. Gusto kong isiping vice versa ang prosesong ito. Ang sarili patungo sa kapwa at ang kapwa patungo sa sarili. Sa simula, naroon ang hiwaga, ang mga munting himala kung paano may mga tao at mga bagay na pumupukaw at ninanakaw ang ating atensyon, ang ating palagay, ang ating pagkatao tungo sa maraming kaisahan. Mabuti na lamang na nang dumating ang ganitong uri ng kalagayan at kaligayahan, sabihin na natin sa ating mga puso o kaya sa ating mga isip ay naroon ang mga salita. Ang salitang tinuro sa atin ng ating mga magulang, ng panahon, ng pagkakataon, ng baul at bukhal ng bokabularyo na humimok sa atin nakasabay ng paglilinaw sa nararamdaman. Naroon din tayo naghahanap ng mga salitang maaaring bumikas o magbigkis, maaaring tumipon sa ating emosyon, sa ating sarili, sa ating binubuong kagamitan. Ngunit habang natututo tayo ng mga salita, nakakalimutan natin ang karanasan ng unang tibok ng damdamin. I'd like to recall this. Okay, I'd like you to pay attention to that time when you had that feeling. Okay, when you had that feeling, and mostly first what? First night? First time. Well, yes. Pwede na yun. First time daw. Dumami nga ang ating mga salita, ngunit unti-unti tayong nailayo sa hiwaga ng ating pakiramdam. Dumami nga ang alam nating wika, ngunit naging tahimik na rin na parang nakamute ang ating mga panaginip. Nawala ng bisa ang salita. Natapos ang ating karanasan sa pagiging makata sa mga linyang ito. Ako'y tutula, habang mahaba. Ako'y uupo, tapos na po. Paano ninyo ito isasali? O kaya ay naging ordinaryo ang mga salita. Sa dami ng alam nating salita na hindi na nito taglay ang dating hiwaga na tinagian natin ng ilang mga talinhaga. Lumalim ang makata samantalang nalunod ang kanyang mga kasama. Diba? Nalunod sa mga salitang inaakalang sapat na. Huminto sa pagtibok, lumagay sa tahimik.
Hininto ang mga pagtatanong, nag-memorize ng mga dasal. Isang malaking pagkakamali para sa akin ang isipin na ang salita ay salita lamang. Higit sa titig, ang salita ay maaaring maging tahimik na tapik sa balikat. Ang salita ay maaaring isang sulyap sa iyo. Pakikipagkamay sa isang estranghero, sa isang istasyon, isang yakap, isang yapak, payak. Ang salita ay maaaring Diyos o mga Diyos. Maaaring corny, ngunit tingin ko lahat ng corning bagay sa mundo kapag tinititigan ay nanunuot sa laman at tumatagos sa buto. Kung sisilipin natin ang ilang pahina ng kasaysayan ng espiritualidad ng tao, ang pagsasalin o ang pagsusulat ng mga tula, marami sa mga banal ang sumulat o nagsalin, umusal ng kanilang mga tula o nagsalin na ngayon ay ginawa nating dasal, ginawang opisyal. O baka lahat naman ng malalalim na dasal ay masasabing ang tula, sapagkat nagtatalig, nagkakasama ang mga kataga sa pinakamalalim na pagmamahal, pagnanais na landasin ng daan patungo sa iba na maaaring ang Diyos o ang kapwa, ang mga kapuwang natin. Ngunit marahas ang danas ng dasal, katulad ng pagsasali, masalimuot ang daan patungo sa iba. At ito ang isa sa mga karanasan na ninais kong itala sa isang tula. Matagal ko nang nakalimutan ang tulang ito, kaya lang si Bowman ay may digital memory. Ano? May ganoon siya. Ako sabi niya, meron kang tulang ganito. Sabi ko, ano ba yung tulang yan? Pinadala niya sa akin at sabi ko, oo nga, akin to ha. Next slide. So, I wrote this poem when I left the seminary. Ano? Many years ago. I wrote it in Bicol. It was published in a newspaper in Bicol, and then I translated it into Filipino, and it got published in Ani. And gusto kong tingnan ninyo kung paano yung quote kanina, yung tula kanina ay magbabaniuhay patungo sa sarili kong inaakalang tula. Okay? Panalangin. Kung nagdarasal ako, istula ko ang kandilang sinisindihan at pilit na pinapatayo sa isang patag na bato. Aaminin kong nakakatama ako ng kakaibang yabang sa pagdarasal. Yung pakiramdam na parang iba rin ako makipag-usap sa Diyos at iba rin ang pakikipag-usap niya sa akin. Nararamdaman ko ang kaligayahan na dala ng magkasabay na paniniwala at pagdududa. Kung minsan nagdarasal akong parang nakikipag-usap lamang ako sa sarili, na mistulang isang kandila na patuloy na nagliliyab, dahan-dahan na nagmumuni-muni sa harapan ng Panginoon hanggang sa ang patag na bato, ang mitsa, ang apoy, ang hangin ng Diyos ay mapag-isa sa akin. At iniiwan akong hindi ko kilala ang sarili. Kung ano nga ba ako? Kung baliw, nalantang talbos, kalapati, o hindi tapos na tula. Okay? So, next slide. Sa seminaryo noong araw, meron kaming tinatawag na Liturgy of the Hours. No? It's called breviary. Parang you move around the day using this book. At dito ko unang na-encounter ang mga kantang Morning Has Broken. Nakala ko pang video okay lang. Tapos religious song pala, no? Morning Has Broken, Wednesday yan, ano? Ordinary Time. Lalabas at lalabas yan. And then, when I decided to leave the seminary, naghanap ako ng mga panibagong puwang na pwede kong gamitin sa pagpapasa o sa pagpapatuloy ng buhay sa labas ng ganitong pinasanayang pagpapasa o pagdarasal. And then I encountered a book. And this book is the next slide. The Book of Hours, ano? So mula sa Liturgy of the Hours, magkakaroon ako ng kopya ng Book of Hours sa wikang Ingles, ano? 3 sako lang ang alam ko sa wikang Aleman at pagkatapos noon, mahihimatay na ako. So, Ingles yung aking naging tawirang wika at ito yung libro na una kong nabasa kay Rilke. At mula sa librong ito ay gagawin ko ang isang proyekto na magiging Book of Hours ko din, Liturgy of the Hours ko rin. So, pagpasensyahan ninyo ako kung I am trying to recall this part of my life when I really think of writing as some kind of a spiritual activity.
Okay? Nagbago na rin yung pananaw ko sa ganoong pagtataya. Pero, ewan ko ba kay Bomen at napilitan ako na bumalik sa ganitong pagtingin at kagabi nga hindi rin ako makatulog dahil no? So, gusto ko lang ibahagi itong real key moment na ito sa buhay ko at nakatulong naman yung gawain ng pagsasalin at yung pagbabasa ko kay Rilke sa ganoong pagmamarka ng panahon, Sa ganoong pagmamarka ng panahon. Kanina sa almusal pinag-uusapan namin kung ano ba ang maaaring pagtingin na igawad natin kay Rilke bilang mambabasa ng tula o bilang mga makata. Sa tingin ko, si Rilke ay nabibilang sa isang panahon na nakita niya kung paano mapapalitan na ang panahong yon ng isang bagong panahon. Yun ang tingin ko sa kanya. Unlike Kafka, who is considered to be one of the most important writer of the 20th century, si Rilke ay nasa kalgitnang panahon. So, meron din siyang mga writers in residence program. Sakop niya pa yung ganoong panahon na merong mga patron na papatirihin sila sa mga Kastilyo, sa mga residency, parang yung ginagawa sa amin, na magsusulat ka. Pero palabas na yung panahong yon, yung sponsorship na yon. Ibang-iba sa panahong ginalawan ni Kafka na mamaya ay tutunguhin ko rin. At yung transition na yon ay mahalaga sa akin dahil pumasok si Rilke sa buhay ko sa panahong meron din akong ganoong transition. Okay? So, may mga love poem siya dito sa Book of Hours na gustong-gusto ko. At nang isinalin ko nga, next slide, yung collection, ito lang yung pinagmumunihan ko, kung kailan ko pinatay sa kahumaba ang buhay. Di ba? Anong sagot? Kandila, di ba? Ang ganda ng mga bugtong natin. Balikan niyo yung mga bugtong na yan dahil mga bugtong hininga yan. May mga kaugnayan yung mga imahen at 15 minutes left. Okay, kaya. Salamat. Talaga naman, sinabay sa slide. Tungkol sa may 15 minuto na lamang akong nalalabi. Okay? Kung kailan ko pinatay sa kahumaba ang buhay. At kahapon, ito rin yung sinasabi ni Joey, na kapag lumalayo ka sa teksto, lalo kang lumalapit at yun yung proseso ng pagsasalin. I'd like also to think of kung kailan ko sinalin sa kahumaba ang buhay. Si Walter Benjamin ay nagsabi na ang pagsasalin ay afterlife ng isang teksto. So may ganoong laging pagkiling. So, I don't know, sa 49 o 50 o 51 na mga participants, kung sino sa inyo ang tatalaban ng ganitong pagmumuni-muni. At malay ninyo, humantong din kayo sa ganitong kalagayan na naging personal ang pagdanas ng gawain ito ng pagtula at ng pagsasali. Okay? Next slide. Okay? I'd like to offer a way of charting one's life by way of literature. In my case, I consider my translation projects as a way of expanding my own universe, my way of talking to the undead, my attempt to encapsulate the mysteries I first experienced when one Friday afternoon, my grandmother, who is there, passed on me her orasyon that can stand any typhoon or earthquake or volcanic eruptions, for exorcising or appeasing the other realms, for summoning life, graces, and healing. Si Nanay Edad, isang Biyernes ng hapon, tinuruan niya ako ng orasyon. Hindi ko pwedeng ituro sa inyo, ha? Pero napaka-magical nung moment na yon na parang, oh my God, I'm chosen here. At malalaman ko eventually, tinuro niya rin sa ibang pinsan ko. Na naging makata at naging doktor. Pero I think of this moment. Kailan ba ako nagkaroon ng inkwentro sa salita bilang papahalagahan mo? At nakuha ko yan sa lola ko. At eventually malalaman ko na yung orasyon na tinuro niya sa akin ay halong Kastila, halong Latin, which doesn't make sense. Okay? Which doesn't make sense kung
kukunin ko yung karanasan ko ng pag-aaral sa wikang Kastila at wikang Latin. Pero nung mga sandaling yon ng pagkabata, ay nakita kong maaari kong gamitin ang salita. Napapahinto nito ang bagyo, ang mga pagsabog ng bulkan. Maaari nitong tawagin ang mga anghel o ang mga demonyo. Di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na in-affirm na lang nung text ni Rilke yung mga bagay o tinulod ako ni Rilke, si Noble, nangangapa ako ng Filipino, hindi tinukso. Si Noble, bahala na. Itinulak. Sige na. Okay. Inakay na lang. Iba yun sa tinulak. Tinulak parang bangin. Tinulak o inakay ako patungo sa ganong tagpo. Okay? So, next slide. In 2009, after visiting Germany for the first time, I felt this sudden urge to inhabit the spiritual world I saw there. Nung akala, na-tense na naman ako, may nag-raise ng gano'n. Akala ko 10 minutes left. Nung una kong punta sa Germany, sabi ni Mama, pinanood ko that time, 10 minutes, my God! Sige. 70 slides to. Una kong punta sa Germany, alam na ng nanay ko na pupunta ako sa Germany. Sabi niya, aba, masasamang tao ang mga nandyan. Kakapanood niya ng mga American films, no? Masasamang tao ang nandyan. So sabi mo, parang sa buhay namin, she was not expected that, why would you go to Germany? Pumunta ka ng Middle East, magtrabaho ka. OFW yung kasi nga, OFW family. So hindi nila alam kung bakit pupunta sa Germany. Ano ba yung exchange program na yan? Hindi niya maintindihan. Tapos sabi niya, di ba masasamang tao yung mga Aleman? Hindi naman ganun. Nagbago na ang kasaysayan. So pinanood namin ang The Reader. At syempre mahabang kwento yun. Hindi ko nakikwento. Pero noong 2009, napunta ako noon, ang una akong tinuluyan ay isang parokya. At dumalaw kami sa Dachau. At may naramdaman akong paghimok na matatagpuan ko kay Rilke. Matatagpuan ko kay Rilke. Merong ganong pagtuklas ng isang damdamin na naisalin ko siya doon sa mismong lugar kung sa tingin ko ay nananahan yung wikang yon. Kanina sinabi ko yung hangin, di ba? You have this kind of energy. You have this kind of energy when you breathe the same air. That kind of thing. So, yung hangin ni Rilke ay hangin ko na rin. So, sabi ko, hinga-hingahin ko ito. Diba? Para naman hindi masayang yung dalaw. Hindi lang, ang dami namin experience. Iba-iba kasing batches yung exchange program. Yung isang colleague ko sa Ateneo de Naga, iyak siya ng iyak kasi napagkamalan siyang pulube. Minsan, pupunta siya sa market at binigyan siya ng karne. Sabi ko, what is this for? Napagkamalan siya pulube. Si Ma'am Carmen, hello? Dapat hindi ko sinabi. Kasi napagkamalan siya pulube. Tapos, maraming anak si Ma'am, 7 yata. Yung mga Aleman na kaibigan namin, naano siya sa 7 anak. So lahat ng mga hand-me-down, binigyan siya ng mga damit, binigyan siya ng mga na parang, kaya ko namang iukay-ukay ito. Ba't niyo ako So anyway, I'm telling this story to you dahil nung turn ko naman, gusto ko naman na makata na yung experience na yon. Gusto ko naman na kahit limitado ang alam ko sa Aleman at Ingles lang yung kaya kong tawirin, ay may tula, may isang collection ng mga tula. At dito nga, itong minatubod ako sa diploma, I have faith in the night. Hindi ko alam kung may linya. For sure, there is a line there sa poetic suite na yon na sasabihin itong I have faith in the night. Bakit minatugod ako sa diploma? Kasi nagmumula ako doon sa karanasan ng sarong banggi. Okay? Malinaw sa akin yung pagsusulat ko sa wikang Bicol at yung mundong yon, yung worlding na yon, yung hangin na yon ay hinihinga ko in the same manner that I breathe that air in Germany at kailangan kong iproseso din. At yung sarong banggi na yon ay nanggagaling din ako sa karanasan na hindi dapat laging pag Bicol, sarong banggi na lang. Ang dami naman naming kanta, pag Kapampangan at Pupong Singsing, pag Ilocano, Pamulinawi, pag Bicol, Mayon Volcano, mahilig daw kami sa mahang. Mahilig din naman ang mga taga Zamboanga.
Kaya lang natotokenize lagi, natototemize lagi yung ano natin. So, pero hindi ko na sisirain yon. Iigpawan na lang, no? So, yung binatubod ako sa diploma ay nanggagaling doon sa karanasan ng Sarong Banggi, sa karanasan ng gabi, sa karanasan ng holy darkness, no? Yung spiritual night of the soul na yon na sinanel ko rin sa koleksyong ito. So, ang punto ko, mahalaga yung pag-uugat na sinasabi sa dalawang wika. Pero yung ibig sabihin ng pag-uugat sa dalawang wikang yon ay pag-uugat din sa mundong yon, paghinga sa hangin na yon. Okay? At ito yung mga attempts. Okay? At ito yung attempt ko to understand that kind of worlding. And in the same manner, I was also thinking of the beauty of the night. Yung ganoong connection natin sa gabi na nawala. No? Kahapon pinag-uusapan namin ni Vince yung cosmology na yon na dinala tayo ng mga mananakop sa liwanag, sa araw, dahil pinagtrabaho tayo sa araw dahil kapag gabi dapat tulog na tayong lahat dahil hindi sila makakatulog kung gising tayo. Yung mga pagsasaka at mga pangingisda natin ay ginagawa sa gabi. Pero kailangan mo nang magsaka sa ilalim ng araw at maging huwan tamad. Diba? So, yung ganoong diskurso ay malinaw sa akin nung sinusuong ko ang proyektong ito. So, mayroong taya sa spiritualidad, may taya sa kasaysayan, may taya sa wika. At nanggagaling ito doon sa karanasan ko na may 10 minutes left. No? Okay. Next slide. So, ilan sa mga tula, 5 minutes, kaya to. Ilan sa mga tula ni Rilke na maaari ninyong bisitahin ay ang The Pantier. Alam natin na naging secretary siya ni Rodin, na inutos, sinabihan siya, pumunta ka na lang doon sa park. Lakad-lakad ka doon. Ang gurang nalawas ni Apollo, the archaic torso of Apollo, na isa na magandang tula tungkol sa kung paano kailangan mong hindi, yung salin sa Bicol, kaipuhan mong mag-rebay ng buhay. You must change your life. Yung rebay doon ay hindi magbago yung buhay, kundi rebay is a total change. Hindi lang isang circuit, kundi abandonment of that life and create a new one. Yun yung rebay doon. Ika na din inagabot, You Who Never Arrive, no? Yung isa sa mga pinaka sikat niyang mga tula na nagamit ko rin sa pelikula ko. Okay? Yung rocket na yon, wala yon, AI yon, ha? At di ba pag kayo ng PowerPoint, magsasuggest sila ng image, hindi ko na pinalitan. Sabi ko, ang tali-talino nito, parang, saan kaya yun na may Pantier, may archaic torso ni Apollo, and You Who Never Arrived, tapos rocket. Sabi ko, ang ganda, no? So, tunguhin nyo rin. Nag-gets nyo, di ba? Nag-gets nyo, di ba? You Who Never Arrived yan. Next slide. In 2015, so yung mga gawain ng pagsasalin ko ay pagmamagka ng mga krisis sa buhay ko. At salamat na lamang at narito itong mga manunulat na ito, katulad ni Rilke, who has been a spiritual guide to me. And then noong 2015, sa academic life naman ako nagka-krisis. So, nagka-krisis ako sa seminaryo, nagka-krisis ako sa Ateneo. At this time, dahil nasa bureaucracy ako ng academic world, Kafka came into the rescue, no? At isinalin ko ang Diver van Bloom na sa halip na metamorphosis ang gamitin, ginamit ko ang pagkagimata ni Grigor Samsa. I'd like to move to this translation kahit may 5 minutes left na lang ako. Okay, next. Marami kaming ginawang pagsasalin at yung Kafka na yon, yung libro ni Kafka ay magbubukas ng isang mundo na na-mention na rin ni Joey kanina, patungo kay Jaroslav Olsha na dating ambassador ng Czech Republic na susuportahan itong mga gawain ng pagsasaling ito. Na sa amin, sa Ateneo Dinaga, nagkaroon kami sa panahon niya hindi lang sa panahon niya, kundi inuloy ng kanyang kasunod na
humalili sa kanya at magtutuloy pa rin hanggang sa pangatlong ambassador nila ngayon. Meron na tayong 8 books of translation in 6 Philippine languages involving 70 Filipino writers and 20 Filipino artists. Okay? Sa isang embassy lang yan. Okay? So, I'd like you to think of this possibility. I'd like you to think of this pathway na may buhay sa pagsasalin at pwede kayong makipag-usap sa mga embahada natin, sa mga embahadang ito na makipagtulungan sa inyo. Okay? Next slide. So, marami-rami na, no? Marami-rami na. At least mayroon na tayong pagbabagong magaganap sa United Nations celebration, ano? Na every October nagkakaroon tayo ng United Nations Day at yung Miss Philippines ay grade 6 at mananalo yon. Di ba? Dahil ang grade 1 ay ibibigay sa Japan kasi bond paper lang at bilog. Di ba? Madaling gawing bandila. So, ito yung isa sa pangarap ko na at least magkaroon ng isa sa mga hangarin. Wrap it up! Okay. Pupuntuhan ko lang si Bakit si Joey kanina walang ganyan? Naurasan ba yon? Kasi Bishop, yung altar boy, hindi nyo. Pero sige. Sige. Pwede tayo mag-adjust sa time kung mas auditive time for work. Pwede naman po tayo. Sige. Thank you. I'm tense. Next slide. Okay, eto si Kafka. Magkamukha sila ni Rilke, no? Meron mga semblance, no? Ito TV. Si Rilke, Lukid. Yeah. Ano yung TV sa Tagalog? Pagkatuyo. Nung araw, kayo talaga. Nung araw, pagkatuyo ang tawag dyan, di ba, Bomen? Pag TV ka, may magandang essay si Susan Sontag on the aesthetics of tuberculosis. Yung mga model natin na mukhang mga TV, ganyan. Anyway, ito si Kafka. Ganyan din. Namatay sa TV. Bakit si Kafka? Dahil nga dun sa academic crisis ko. No? Next slide. Okay. In translating Kafka's The Metamorphosis to Bicol, I'd like to offer provocations to encourage us to carry on with our conversation. Translation as some kind of awakening and translation as metamorphosis. Paano naganap? Okay, next. Okay. Translation as an act of awakening. Yung gimata is a Bicol Visayan word for the new moon. Our word for the act of awakening. Ang tingin ko kasi doon sa teksto ay, di ba, when Gregor Samsa woke up one day, merong awakening na naganap. Literal na gumising. At ginamit ko ito dahil ginamit ko yung salitang gimata, imbes na the metamorphosis o pagniuhay, pinalawig ko yung pamagat ng translation sa Bicol dahil I saw that there was a gradual awakening in the novel, in the text. Hindi yon isahang realization, nahahati-hati siya. Nagkaroon siya ng dual consciousness kung babasahin niyo yung teksto. And there was a point in time na talagang lungkot na lungkot din ako habang sinasali nito na mamamatay na si Gregor at tatanawin niya ang kanyang labas, di ba? At alas 3 ng 3 a.m. itong magaganap, itong moment na ito. At para sa akin, indicator yon ng a certain particularity ng pag-invoke ng oras na yon because of Christ dying at that particular time as well. So, ito'y pagtalam ko sa teksto. And yung gimata dito ay dahil I'm also, as a translator, I was also experiencing a new kind of awakening. Not just in the story itself, but in the way I was using the Bicol language. Okay? Next slide. So, anong nangyari? May panahon sa kwento na magsasalita si Gregor Samsa ng isang wika na hindi na maiintindihan ng kanyang kaanak, ng kanyang pamilya, no? Sa Bicol, I discovered na, pwede kong gawin ito dahil multilingual yung region. May relasyon ng mga wika. May isa kaming wika, ang Bicol Naga, Bicol Central, na
isang wika na pinagrinuhan ng simbahan. It's a language engineered by the colonial authorities. At merong mga wika sa gilid nito. At isa sa mga wika ay ang wikang Rinconada. Okay? It's called Rinconada, the Spanish word for rincon. Nasa gilid siya. Ito yung mother tongue ko. Ito yung tangina ko. No? Di ba mother tongue? Di tangina. Oh. Ito yung mother tongue ko. No? At ginagamit namin to sa bahay. So, yung panahon na sinasalin ko yung wika ay ay, makinig kayo. Ang dami-dami na wala kayong ibang naintindihan. Ano nakuha niyo sa lecture doon? Yung nangyari doon, yung character, si Gregor Samson, nagsasalita na siya ng isang wika na inilarawan bilang gibberish, pinagsalita ko siya ng wikang Rinconada. Diba? So sabi ko, ang galing naman itong positionality ko na pwede kong laruin itong dalawang wika na ito na hindi natin makikita sa teksto ni Kafka, sa teksto sa Ingles, sa teksto sa iba pang sali. O kahit sa wikang Pilipino, hindi nalaro yung ganoong kalagayan. No? So sa amin, there was no point in our history that these two languages existed on the same page. So may ganoong awakening, may ganoong metamorphosis na ang pagsasalin ay pagpapanyuhay din ng ating mga wika. At sinabi din ito ni Annette kahapon na isasalin ko si Luna dahil gusto ko rin magpanyuhay ang wikang Aleman. Dahil kapag hindi nagpapanyuhay ang wika, sumisibol ang mga pasista. No? Okay. Bicol Naga and Bicol Rinconada, the relationships of our language must enter into new domains of experimentation. Okay? So, nagamit ko ito. At nagamit ko rin ang prinsipyong ito sa proseso ko ng pagsasalin o pagsusulat ng tula sa Bicol at Pilipino. Kailangan kong mag-negotiate sa ganitong regional at national connection. Okay? At kung minsan, hindi ko na rin talaga alin ba ang original, alin ba ang salin. Kapag nagsusulat ako sa Bicol at Pilipino, lahat ito ay nagmumula sa akin. Naranasan ko ito sa pagsusulat ko, pagsasalin ko ng Canticos, kay Borges, at dito ko na rin nakikita kung paano lalawig yung iba ko pang mga akdang pinabalak kong isulat. Okay? Next slide. Next slide. Siguro tama na doon, no? Siguro tama na doon at mag-workshop na tayo. But before I end, I'd like you to listen to this poem. Sa pagtatapos, gusto kong basahin ang isang tula ng Makatang si Mike Bigonya na naway magkaroon kayo ng panahong magimata rin kayo. Na magkaroon kayo ng ganoong panahon. May panahon ng lahat, gaya ng iyong minsang pagbalik sa daigdig ng lumang retrato at himig. Walang patas sa pagre-repaso ng titik, lutang sa bawat nota at pagtingin. At sa daigdig na yaoy, makakarinig ka ng isang tinig na malakbing tulad ng gunita upang akayin kang muling maging bata. Magwiwi ka itong, hulihin ako, gayong di lahat ay kanyang tinatawag. Pambihirang may gayong pagkakataon. Ikaw na may iba ng estado, may responsibilidad, may posisyon, maaaring may hiblang pilak sa noo at doble bistang obligasyon. Subalit may panahon ng lahat. Binalikan ko ngayon ang gayong daigdig at nasumpungan ko'y bagong kahulugan ng awit, ng tibok, at maging ng salitang pag-ibig. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Christian. At tayo ay dadako na sa question and answer po. Q&A? Yes po, sir. Meron po.